Good morning guys! Kumusta kayong lahat? And welcome again sa ating panibagong vlog. Tapos ko lang mag-breakfast. Inubos ko yung natirang niluto ko kayuhan, yung fried rice na may scrambled eggs. Sandali. Si Tipak natutulog pa. And mga 8:30 pa lang dito sa amin. Meron akong ikukwento sa inyo. Kahapon, sumakit yung ngipin ko, yung pinaka-last. Maliit lang siya. Sa lahat-lahat guys na wala akong sira ng ngipin, siya pa yung nasira kung saan pa yung siya yung pinakalas at pinakaloob-loob talaga. Ito yung first time na experience ko na sasakit ang ngipin. Before, naririnig-rinig ko lang na ganito pala kasakit yung pag sumakit ang ngipin. Ngayon, na-experience ko na siya. Ito, may sira siya. Nung pina-check ko siya sa dentista. Wala na akong mic, guys. Ayan, wala na. Kasi 5% na lang yun, diba? So, pagpasensyahan nyo. So, sana maririnig nyo ako kahit walang mic. So, ngayon, guys, sabi niya sa akin, kung papastahan ko yung ngipin mo, hindi na siya maganda para sa'yo kasi masakasaktan ka, yung masakit na siya ba, and then magsiswell yung face mo, and basta painful talaga siya, and parang hindi na siya advisable na papastahan pa siya. Ganon din yung advice sa akin nung nag-root canal kasi pina-check ko rin. Sabi niya, I think kailangan mong ipa-remove yan, sabi niya sa akin. Tapos kinausap ko na nga kasi nga ilan sila doon sa isang clinic, diba? Iba-iba naman silang mga department, katulad nung nag-root canal sa akin, iba naman siya, and iba naman talaga yung taga-bunot ng ngipin. So, yun, pina-check ko rin sa kanya, and yun sabi niya sa akin. And yun nga, in-x-ray niya na yung ngipin ko, na nung pag-x-ray niya yung may crown. So, sabi niya, alam mo ba yung every year mo dapat yan pinapa-x-ray? Eh, hindi ko naman ginagawa yun, kasi okay lang naman, ganun sa isip ko. Pero yun ang sabi niya sa akin, and nakitaan niya nga na meron ng cavity konti, yung ngipin ko, yung may crown. Tapos, ito yung pinakalas, sabi niya sa akin, kailangan mong ipabunot yan. Pero, hindi pa naman sa ngayon kung gusto mo. So, kahapon guys, sumasakit na talaga siya. Hindi lang kahapon, nung mga past few days pa, sumasakit-sakit na talaga siya. Pero, hindi yung grabe. Pero kahapon, na-encounter ko, parang pati yung may crown, sumasakit kasi halos magkatabi sila. Yung ngipin ko kasi guys, meron akong dalawang may crown, diba? Ito yon dito, sa itaas at dito, sa baba. Ito yung validity, yung sa itaas is 6 years. Tapos, yung sa baba, din ito, 6 years din ito. So, mga nasa 8,000 yung bayad ko. And then, ito yung crown ko sa itaas, mga 6,000 bayad ko. Kung convert mo naman sa peso, hindi naman siya ganun kamahal. Pero kasi pwede pang may save yung ngipin ko. So, kaya, ina-advise nila ako i-root canal. Pero itong pinaka-last, kailangan na talagang pabunot. Pero kasi, ngayon, parang matanda na ako. Ngayon ko palang may experience talaga na mabunutan ng ngipin, kaya parang natatakot ako. Pero ang nasa isip ko naman, mas natatakot ako kung what if hindi ko alam ano na ang nangyari dyan, na ganito, ganyan, diba? So, natidisturbo yung isip ko. So, pumunta ako doon kahapon para bumili ng pain reliever sa pharmacy namin at binigyan naman ako. So far, so good. Okay naman yung gamot at nawala yung sakit. So, ganun pala akong masakit ang ngipin, parang, oh my God, hindi mo alam kung iiyak ka o parang irritable ka ba. Ngayon, sinabihan ako doon ni Bay, may dentista daw dito, maaga siyang pumupunta. Sabi ko, magbisita nga ako, tingnan ko. Pero kasi sa pinupuntahan talaga namin, clinic talaga siya. At kompleto talaga yung gamit nila. May x-ray na sila, lahat-lahat. Pero parang ang dami ko nang na-witness na talagang nabubunutan. And parang may record na talaga siya ba? And talagang nandoon na talaga ngipin. Hindi naman siya grabe na. Ngayon, wala naman siya sakit. O kagabi, wala naman siya. Kasi uminom ako ng gamot kasi 3 times a day yun, sabi niya sa akin. And hindi talaga ako uminom ng mga pain reliever ba. Hapon lang talaga ako uminom ng pain reliever kasi masakit talaga siya. But ngayon, ayusin ko muna yung basura namin kasi today Wednesday, babalik yung garbage truck. Okay guys, nag-usap na kami ni Sis Camille. So, bukas papunta sila dito. Tuman itong camera ko. So, ayun, bukas na lang sila pupunta dito kasi syempre matagal na niyang gustong kumain ng siopaw. Favorite ata ni Sis Camille ng siopaw. So, nakikita na din sa mga post ko. And ayun, gagawa ako ng tinapay at siopaw. Si Chai nag-PM din ako kasi nga. Si Chai din naman, nag-PM din naman niya sa akin. Kaso lang may mga
may mga trabaho, sila ba, may mga work. May mga kachikahan din naman ako mga Pilipina dito guys na nandito sa Nepal. Pero mga busy din sila sa work nila. And yung iba nasa Pilipinas na, and yung iba na kachikahan ko, like kagaya sa kanila ni Sis Evangeline Gurong, Filipina and Nepal. Nasa Pokhara po yan siya. Kung may time kayo, i-subscribe nyo rin ang channel niya. Actually, kakamatay lang po ng asawa na Sis Evangeline Gurong. Supportahan nyo rin po si Sis Evangeline Gurong. And ayun, hindi na kami nakapag-chika-chika ni Sis Evangeline. Nanoodin niya ng vlog. And hopefully, makabisita yan siya sa Kathmandu. Makikita kami. Kasi, alam niyo yung kachikahan mo lang sila tapos hindi na pala nakikita gawa nga ng komplikado yung lugar, yung mga schedules, ayun, and bukas. Sana sabi ko nga kay Sis Camille, drawing na lang muna tayo. Kasi nga matagal na rin kaming gustong magkita, hindi nangyayari. So, itong time na lang talaga na baka pwede kaming magkita. Kaya, ayun. Nagbabalak ako ngayon na ito, gagawin ko itong kurtina. Guys, at sayang maganda ito gawing kurtina. So, kinuha ko yung kurtina dun sa kusina. Kasi papalitan ko. Tahiin ko lang yung ganito. Diba? I-measure natin. Doon ko ilagay yung kalahati nito, guys. Ito yung inahanap ko na hindi magigits ng bilhan namin na tela. Sa sofa ito ni Ama, pero hindi na ito ginagamit. Kurtina kami dyan. Hanggang ngayon, hindi nasasabi. So, actually, ang kurtina, guys, wala pa kami tayo magpunta doon kasi palagyan nga doon. Si Deepak, nag-ano naliligo bago kakain. Maraming orasyon si Deepak. So, tahiin ko na lang ito. Bilis lang naman ito tahiin. At marunong naman tayong magtahi. Kibuha pa ito, guys, ba? Kurtina ko, maliwanag. Yung isa kasi parang okay din naman yun, pero hindi ko siya type. So, ganyan. Itong ibig kong sabihin na ito yung magiging kurtina dito. Ayan. O, diba? Ang ganda-ganda, guys. Yan, fresh na fresh. Yan ang sabi ko noon kay Ama, guys. Ang ibig kong sabihin. At gusto kong bumili ng kurtina. Parang checkered siya ba na basta maganda. So, okay na yan. Diba? At least parang maaliwalas yung ating kurtina. Hindi ako sa New Road. Sa New Road kasi nabibili yan. Actually guys, pang sofa yan. So hindi naman ginagamit. So ayan, ginawa ko. Ano kaya sa tingin nyo guys? O, diba? Tapos, maganda pa nga meron sa itaas. Yung isa, meron din yan doon. Pero, may pang kurtina din naman kami. Pero maghahanap ako sa New Road ganito. Alam ni Deepak yan saan mabibili. So ayun guys, kain na muna ako. Si Deepak tapos na. Tumawag si Prasan sa kanya. Nakikita sila ata. Kain tayo, guys. Yung mobile ni Deepak nandito. Bukas pupunta na lang kami ng airport pala. Alam nyo, masaya na ako ngayon. Kasi si Yuhan, kain na siya ng chicken curry. Sa ibang luto ng chicken curry, hindi talaga siya kakain. Hindi ko pa alam kung anong bukas maluluto natin para sa ating bisita. Ang cute talaga ng anak ni Sis Camila. Pikinig din siya sa amin. Si Chay, piniim ko na. Alanganin si Chay. Gawa nga may work siya. Easy din kasi yun. Gusto niya sana sa Sunday. Tingnan na lang natin. Maganda din naman yung mga unplanned talaga. Kasi sa pinaplano, hindi talaga natutuloy ang mga pinaplano eh. Nakakatuwa si Sis Camille kasi pinagpapakuha niya na yung father-in-law niya ng mga gulay kasi maraming tanim daw yung mother-in-law niya. Sabi ko, wag na kaya. Bigyan daw niya ako bukas. Palitan kami gulay tapos tinapay. Kinuha na niya mobile niya.
Gawa ako mamaya ng tinapay, damihan ko, and yung feeling para sa siopaw bukas, gagawin ko na rin. Bago pa dumating si Johan. Si Mandira din bukas, dadaan din dito agad yan. Tamang-tama, mabigyan ko din siya ng tinapay. May deal ako sa kanya eh. Masaya din ako guys na happy lang sila mag-send ng mga videos na ganyan. Kahit hindi ka naghihingi. Proud sila ba na ma-share din? Kasi alam nila, sinishare ko sa inyo. Kasi masaya talaga ako sa kanila. Kasi nakita nyo naman yung bahay nila before, di ba? Eh, itong Pasko nila, doon yan sila uuwi. Sa kanilang bagong bahay. Ang second floor, ganyan lang muna. Kasi si auntie lang naman, may malaking kwarto doon sa itaas eh. Nakita nyo naman, di ba? Sa unang pagpunta natin. Kumbaga, hinahinay lang. Ang importante, maayos na kanilang bahay. Mas excited na sila umuwi sa village compare dito sa Kathmandu. Kasi si Uncle, guys, baka magre-resign na rin. Pinaparesign na kasi yan si Uncle eh. Pero hardworking pa rin. Yan si Bay talaga napaka-hardworking na bata. Baka miss din si Naren, Bay.